sa loob nga mahinaon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napapalibutan tayo ng mga signs. May tanda kung saan ang pasukan at labasan dito sa simbahan. May tanda kung saan ang sakayan ng jeep o ng bus. May tanda kung saan ang mga pamilihan sa paligid dito sa Quiapo. May tanda kung saan masarap kumain. Pula ang tanda upang huminto ang isang sasakyan, at berde naman kung go. Alam natin na uulan sa gabi kung walang bituin na natatanaw. Nakasimangot naman ang tanda ng isang tao na gutom na. Puno ng mga tanda ang ating kapaligiran. Kahit saan tayo tumingin, may mga tanda na nangungusap at naggagabay upang tayo ay hindi maligaw. Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, narinig natin na sinabi ni Jesus, naghahanap sila ng palatandaan, subalit walang ipapakita sa kanila. Ang tanong, bakit nga ba sila naghahanap ng palatandaan mula kay Jesus? Kasi gusto muna nilang makasiguro kung si Jesus nga ang tunay na Mesiyas. Naghahanap sila ng tanda kay Jesus upang subukin kung talagang siya nga ang Kristo. Kailangan nila ng patunay kung siya nga talaga ang tagapagligtas bago sila maniwala, bago sila sumunod kay Jesus. Ngunit, ang mga kadahilanang ito ay tanda ng kanilang kawalang tiwala kay Jesus. Ito ay tanda ng kanilang pagdududa at kawalan ng tiwala, at hindi nagpadala si Jesus sa kanilang mungkahi. Hindi kailangang patunayan ni Jesus ang kanyang sarili para sa kanila, sapagkat sila ay puno ng pagdududa, sila ay puno ng pag-aalinlangan.
Mga minamahal na kapatid, ang kinakailangan natin ay hindi tanda. Ang kinakailangan natin ay pananampalataya kay Jesus. Ang kailangan natin ay lubusan at malalim na pananampalataya kay Jesus. Sapagkat si Jesus ay hindi lamang basta-basta tanda. Si Jesus ay ang primordial sacrament na kung saan sa katauhan ni Jesus nakikilala natin ang Ama. Kaya nga, bakit pa kailangan gumawa ng tanda? Kung si Jesus na mismo ang tanda ng pagmamahal ng Ama. Kaya nga, mapalalim nawa natin ang ating pananampalataya kay Jesus. Sapagkat si Jesus ay tanda ng pagmamahal ng Diyos. Si Jesus ay tanda ng pagliligtas ng Diyos. Si Jesus ang tanda ng awa at habag ng Diyos. Si Jesus mismo, ang kanyang buhay, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, ang tanda na tayo ay naligtas at minamahal ng Diyos. Hindi pa ba sapat si Jesus? Ikaw, kailangan mo pa rin ba ng tanda? Kung kailangan mo pa rin ng tanda, tumingin ka sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Bit-bit niya ang krus na tanda ng pagmamahal niya sa iyo. Kaya nga, ang mga pagdududa, ang mga pag-aalinlangan, ang kawalan ng tiwala ay mapalitan nawa ng lubusang pagtitiwala sa Diyos. Ibinigay na niya ang lahat para sa iyo at para sa akin. Wala na tayong mahihiling pa. Ganyang magbigay ang Diyos. Nag-uumapaw at hindi masukat. Ngunit ang pananampalataya ay tila kinakapos pa din. Kaya madami pa din ang pagdududa. Madami pa din ang pag-aalinlangan. Tandaan mo si Jesus. Ang buhay ni Jesus na inialay sa iyo at sa akin ay tanda ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, huwag mong alisin ang iyong pagkamangha at pagkabighani sa tanda ni Jesus na siyang tanda ng pagmamahal ng Diyos Ama para sa bawat isa sa atin. At yan din naman ang paanyaya sa bawat isa sa atin na naririto ngayon. Kung si Jesus ay tanda ng pagmamahal ng Ama, ikaw, maging tanda ka din ng pagmamahal ng Diyos. Ikaw, maging tanda ka din ng awa ng Diyos. Ikaw, maging tanda ka din ng habag ng Diyos. Tanungin mo nga ang iyong sarili, anong klaseng tanda ka? Anong klaseng sign ka? Ikaw ba ay sign ng galit, na sa tuwing ikaw ay nakikita ng lahat, galit lagi? Ikaw ba ay sign ng puot o negativity, na hindi pa man nagsisimula, negative comments na agad ang maririnig sa iyo? Ikaw ba ay sign ng chismis, na kung saan kapag ka nakikita ka, lagi kang tinatanong, ano ba ang latest? Ikaw ba ay sign ng sugal, na kapag ka nakikita ka, tumataya na ang lahat? Ikaw ba ay sign ng biso, na kung saan kapag ka nakikita ka, pagtagay ang unang naiisip? Anong klaseng tanda ka? Anong klaseng sign ka? Anong klaseng sign ang nakikita sa iyo? Mga kapatid, bilang mga tagasunod ng mahal na Poong Jesus Nazareno, ang inaasahan sa bawat isa sa atin ay maging tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan na maging tanda ng awa at habag ni Kristo. Iyan dapat ang sign ng mga Kristiyano, pagmamahal sa kapwa, na kapag nakita, nararanasan kung paano ka magmahal.
nakikilala ka agad na tagasunod ka ng mahal na pong Jesus Nazareno. Iyan ang dapat na tanda natin. Pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad, mapagbigay, mapagkawang gawa, at higit sa lahat, mabuting tao. Iyan ang tanda ng tagasunod ng mahal na poong Jesus Nazareno. Iyan ang dapat na nakikita sa ating buhay sapagkat iyan ang tanda ni Kristo. Sapagkat si Jesus ang tanda ng pag-ibig ng Diyos, ikaw ay inaasahan na maging tanda din ng pag-ibig ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin na tagasunod ni Jesus ay magiging tanda ng pag-ibig ng Diyos, ang ating mga kapatid ay hindi maliligaw. Ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng kapayapaan na dulot ni Jesus. Kaya, maging tanda ka ng pag-ibig at habag ng Diyos, so that in all things, God may be glorified. Amen.